Iniulat na pinaputukan umano ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na Buti nga. pinaghihinalaang nagsasagawa ng surveillance sa mga pasilidad at military outpost ng Pilipinas na Yun. nasa Pag-asa Island at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Buti nga Sinabi yun. sa report na na-detect umano ng Philippine Navy gamit ang radar ng BRP Antonio Luna ang nasabing Chinese drone na paikot-ikot sa ibabaw ng kanilang barko. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, kara. Chinese drone sa WPS pinaputukan ng Philippine Navy. Dame. Grabe, mukhang seryoso ng lahat ha. Grabe sa tagal kong namamalagi sa YouTube guys, nakapokus lang ako sa ibang mga issues, pero nung makita ko itong issues about sa WPS sa West Philippine Sea, laking gulat ko. Sobrang gulo na pala talaga. Kaya yun sa mga kabataan natin or sa mga mamamayang Pilipino, hinihikayat ko kayo na maging updated tayo sa usaping ito, kasi kung hindi natin to pagbibigyan ng pansin or baka magugulat na lang tayo bukas o kamakalawa, meron na palang digmaan, wala tayong kaalam-alam, di ba? Kasi hindi na rin kasi biro yung mga nangyayari dito guys. Grabe na yung mga pinagagagawa ng Chinese, like sobrang na talaga nila, sobrang dominante na nila, like inaano na nila tayo. Grabe na yung panggigipit nila sa atin. Tapos yun, kapag magbigay naman tayo ng tapang or pangil, ay parang tayo naman yung agrabyado kasi nga napakalaking bansa nila guys. So ayun, papanoorin natin itong video mula kay PH TV. Pagpasensyahan nyo na kasi meron tayong sipon. So meron itong pamagat na PH Navy pinaputukan umano ang isang Chinese drone na nagsasagawa ng surveillance sa West Philippine Sea. So mula ito kay PH TV. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay PH TV, inaanyayahan ko kayo, sa mga subscriber natin dyan o sa mga viewers natin na nakapanood ng video ito, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe kay PH TV para sa mas lalo pang updated pa kayo lalo sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, tumawa, magalit, magigil or whatsoever, dito lang ang Francis Daily, sasamahan ka hanggang sa dulo. Okay. So ayun, di na natin to patatagalin pa kasi mukhang magkakaroon na ng gera. So ayun, di na natin to patatagalin pa, baka agawin na naman ng China. So tuloy. Iniulat na pinaputukan umano ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na Buti nga. pinaghihinalaang nagsasagawa ng surveillance sa mga pasilidad at military outpost ng Pilipinas Yun. na nasa Pag-asa Island at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Buti nga yun. Sinabi sa report na na-detect umano ng Philippine Navy gamit ang radar ng BRP Antonio Luna ang nasabing Chinese drone na paikot-ikot sa ibabaw ng kanilang barko, kaya nagdesisyon sila na paputukan ito ng warning shot. Isa din kasi itong China, ang lakas nilang mang spy, like legit talaga yan. Yan talaga yung pinaka-agenda nila ng i-spy. Kahit sila naman yung may hindi ginagawang maganda guys, sila pa yung napakasigurista. Nagkakaroon talaga sila ng mga maraming spy. Diba? Tuloy. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Navy na isa umanong malaking insulto para sa kanila na harap-harapan silang takutin ng Chinese military, kaya Tama. ginawa nila kung ano ang nararapat upang maprotektahan din ang kanilang barko at mga personnel. Sobrang Sinabi gulo na. naman ng Armed Forces of the Philippines na regular na nagpapadala ang Chinese military ng mga drones sa mga teritoryong kinokontrol ng Pilipinas. Ito pala yung drone nila, parang eroplano lang. Grabe. At malinaw umano na nagsasagawa ang mga ito ng surveillance. Tapos magdi-deny pa Iniulat mga yan. ito matapos sinabi ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na ang pinaigting na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nararapat dahil bahagi ito ng defense strategy ng gobyerno laban sa Tama. mga pang-aping bansa. Tama. So ayun, sa ngayon nga ay parang no choice na lang tayo kundi bumalik tayo sa US, or yun nga, need talaga natin na meron tayong alyansa dito kasi di talaga natin kakayanin yung China guys. Like sobrang legit. Kaya nga inaano-ano lang nila tayo, 'di ba? Kasi sobrang liit lang natin na bansa. Pero ito yung pagkakamali ng China kasi sa dami ng binubuli nila, hindi nila naisip na maaari silang pagtulungan, 'di ba? Munta nga. Okay. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Ambassador Romualdez ng US government ay patuloy na nag-aalok ng tinatawag na ironclad support at commitment sa Pilipinas sa iba't ibang larangan at pamamaraan mula pa noong administrasyon ni US President Donald Trump. Grabe, no? Sinabi niya na mas pinalakas na ng gobyerno ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Mas malinaw na rin umano ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa
at ito Tama. ay bahagi rin ng defense strategy ng Pilipinas. Kaya nga tayo namang mga Pilipino or yung Pilipinas, pinipilit natin kaibiganin yung China guys. Like, dumaan pa nga tayo sa maraming mga pag-uusap, di ba? Pero end up pa rin na ganito pa rin ang ginagawa ng China. Kaya yun, medyo nakakaano lang kasi halimbawa yung presidente nila, tapos presidente natin nag-meeting na nag-uusap, parang ganun. Pero wala pa rin, ganun pa rin yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Like, nagkakaroon pa rin talaga ng bugahan ng tubig, something like that. So, yun yung isa sa nakakainis tuloy. Anya na hindi umano maiwasan ng dalawang bansa ang mga pagdududa noon, ngunit ngayon ay malinaw na naka-align ang gobyerno sa interes ng Estados Unidos na kung saan labanan ang mga ginagawang pang-aapi ng komunistang bansa at sa tingin niya na tama ang ginagawa nilang hakbang ngayon. Alam nga naman na Ipinaliwanag magpaapi ng tayo. ambasador na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may sariling brandang foreign policy na kung saan lumapit siya sa China upang makahanap ng mapayapang paraan sa pagtugon sa issue sa pagitan ng bansa at ng Beijing. Kaya nga nung panahon talaga ni Duterte guys, kumampi talaga tayo sa China. Pinutol pa nga ni Duterte yung ugnayan natin sa Amerika, di ba? Pero yun lang talaga yung hindi natin maintindihan. Bakit ganun ang China? Nakikipagkaibigan tayo, nakipagkasundo tayo or whatsoever na about nga dyan sa usapin yan. Pero di talaga nila mabitaw-bitawan guys. Tapos sa balita pa dun sa China, pinapalabas pa nila na tayo yung masama, mga Pilipino, tayo yung nang-aagaw, parang ganun. Di ba? Nakakaasap. Ngunit sinabi ng mga eksperto na ito ay lubos na nagpahina sa posisyon ng Pilipinas. Tama nga naman. Humina talaga. Anya na nagkaroon umano ng kaunting pag-asa na titigil ang mga Chinese at sa katunayan nagkaroon ng kasunduan na hindi nila gagalawin ang Ayungin Shoal. Ngunit ngayon, malinaw umano na hindi ito gumana. Tama. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na sinabi umano ng isang analista na mataas ang posibilidad na gagamit ang China ng pera para suhulan ang ilang mga korap na politiko at military officials sa Pilipinas upang makakuha sila. Ito yung problema natin dito kasi mismo yung mga natin, mga politiko natin or imbes na tagapagtanggol natin dito sa Pilipinas, yun pa yung tumatanggap ng pera mula sa China yan para sila yung lumamang, di ba? Nakakaasar din yun. Sarap pag bibibibitain. Sorry for the word. Talaga. Ng mga sensitibong impormasyon. May spy talaga. Malaki rin umano ang posibilidad na mayroong mga asset ang Chinese government na kasalukuyang nanunungkulan ngayon sa gobyerno at ang Posible. mga na ito ay gagamitin upang ipagtanggol ang polisiya ng China sa West Philippine Sea. Posible. Parang nasa movie lang, di ba? Tumanggi Posible naman pamalanan yun. ng analista, ngunit sinabi niya na dapat magsagawa ng sekretong investigasyon ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang mga opisyal at mga politikong kumakampi sa China. Yun, mukhang meron tayong isang politiko na, pero nakikita ko lang siya sa online na merong isang politiko na nagtatanggol daw sa China. So, yun. Ewan ko kung siya nga ba. Di tayo pwedeng magbanggit ng pangalan kasi di pa naman niya napatunayan, di ba? Pero sobrang lakas ng pangalan niya ngayon na siya nga yung isa sa decoy or sa spy ng China. Ewan ko kung totoo. Pero napaghahalataan kasi ng karamihan, di ba? So, yun, nakakainis tuloy. Sinabi niya na hindi na ito nakapagtataka dahil sa lakas ng impluensya ngayon ng Chinese government at layon din umano ng komunistang bansa na gamitin para pigilan Posible. ang lumalakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at US. Estados Unidos. Kaya nga kasi takot din talaga yung US guys. Takot yung China na mapunta tayo sa US kasi yun nga may mga sabi-sabi noon na gagawin daw tayong battlefield dito. Dito pupesto yung Amerika para matake nila yung China. Pero yun mga speculation lang naman yun. Tuloy. Ito ay matapos iniulat na itinutulak umano ngayon ng mga mambabatas na pondohan ang proyekto tungkol sa pagtatayo ng isang permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na kung saan nakatalaga ang mga Philippine troops sa grounded na BRP Sierra Madre. Sinisikap din umano ng gobyerno ng Pilipinas na makabuo ng sarili nitong mapa upang kontrahin ang pinakabagong 10-dash line maritime claim ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Grabe, no? China, anong nangyari sa'yo? Ba't grabe ka sa amin? Alam nyo ba na marami kayong produkto dito na galing sa inyo? Piktusan ko kayo Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ng pondong ilalaan ng Kongreso ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso para sa itatayong permanent structure sa Grabe. Ayungin Shoal. Ang laki nun.
Sinabi ni Malaya na isa ring tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na iminungkahi ni Senator Francisco Escudero Jeez. at Representative Rufus Rodriguez ang pag-insert ng pondo sa 2024 General Appropriations Act. Ganun ba? Ang pera ay gagamitin para sa construction at maintenance ng isang permanent structure sa Ayungin Shoal na kung saan regular na pinapadalhan ang mga Philippine troops na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre ng mga pagkain at supply. Meron ng issue na parang ginugutom daw ng China yung mga tao natin doon para parang mag-withdraw something like that. Kaya hinaharang yung mga food supplies. Ay nako, China. Sinabi ni Malaya ng inisyatibang ito ay magbibigay ng pera hindi lamang para sa Sierra Madre kundi pati na rin sa Pag-asa Island at 7 iba pa mga features sa West Philippine Sea na kasalukuyang inuokupa ng Pilipinas. Tapos na? Yun lang din talaga yung nakakainis dyan sa China, no? Kasi wala, ayaw talaga nilang tumigil, guys. Sobrang dami ko na nakikita mga article or mga vlogs na about dun sa WPS. Laking gulat ko na sobrang grabe na pala yung mga nangyayari ngayon. Like, meron nga dong isang video na hinarangan ng China yung West Philippine Sea, guys. Like, hindi na tayo pinapadaan sa sarili nating teritoryo, di ba? Yun din yung isa sa nakakaasar. Tapos yun, meron din ako nakitang video about dun sa yung AFP, parang na sila, dapat daw may ipapasa na batas na, yun nga, ma-aprobahan yung magkaroon tayo ng maraming reserve dito para naman kung sakaling magkaroon nga ng digmaan ay meron tayong panlaban, di ba? So ayun, sa mga kabataan natin or sa mga kalalakihan natin, naway kung maipasa man yun ay umano na lang tayo, tanggapin na lang natin, mag-training tayo para din naman sa atin yan, kesa naman wala tayong gawin kung sakaling magkaroon ng digmaan, di ba? So ayun, ipagtanggol na lang natin yung bansa natin kung kinakailangan, kasi nga no choice talaga tayo kung sakaling dumating man yung araw na yan, kasi hindi talaga matitigil to, guys, kung hahayaan lang natin. Like ganito, for example, magpakumbaba tayo ngayon, makuha nila yung gusto nila. Next time niyan, di na nila tayo i-respeto, baka iba naman yung kunin nila sa atin, di ba? Parang ganun. Tapos yun, may mga nakakalungkot nga rin kasi meron daw di umanong mga spy ang China sa atin or yung mga politiko natin, something like that. Nakakalungkot yung ganun kasi bansa naman natin to, dapat ito talaga yung poprotektahan natin, pero yun nagpapasilo sa pera. Ewan ko lang kung totoo yun, pero based nga sa kutob ng karamihan, di ba? Posible na totoo, posibleng hindi naman. So, kayo, anong take nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan? Tapos yun, yung tinira nga ng Philippine Navy yung Chinese drone, di ba? Marami talaga yung nagsaya doon. At the same time, marami ding nalungkot kasi nga, baka yun pa yung maging mitya na magsimula yung digmaan, di ba? Pero yun, sobrang talaga tayo sa usaping ito, kasi nalagay tayo sa isang anong sitwasyon nga. So ayun, napaka lang din ng sitwasyong ito. Sobrang hirap siyang kasi kung lalaban tayo, magagapi tayo agad. Kung di naman tayo lalaban, aabusuhin naman tayo ng todo, di ba? So, yun, kayo anong masasabi nyo sa isyung ito? Comment down below kasi gusto ko rin marinig yung side nyo, di ba? So, yun, pag-usapan natin yan sa ibaba ng video.